ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:03 na sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananawon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasikata sa inyong nga aga. Yung bantayan, yung sunod, yung tipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretsyon sa inyong palamatinan. Yari nga! Radyo Pilipinas Iloilo News. Maayong aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News, subunga adlaw sang Sabado. Petsa 15 bulan sang Nobyembre, tuig 2025. Sa ngalan ni Hope Torrechante, akong inyong mangin alagad, Emero Santiagudo, kagkaron para sa mga headlines. Kooperasyon sa publiko ginapangabay sang ICTTMO agud mapahagan-hagan ang problema sa trapiko subong nga nagahinapit ang holiday season. Temporary open sidewalk vending pasugdan sa Iloilo City Government. Most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa banwa sang Haniway. Pito ka teams gikan sa More Power nagbulig sa pagpadasig pagpabalik sang kuryente sa Negros Occidental. Sek Iloilo ginpasangkad pa ang kampanya kontra investment kag OLA scams. Pila ka senior citizens nakabenepisyo sa nga libre nga dental kag medical check-up sa Iloilo City. LTO naghiwat sang libre nga theoretical driving course sa Tapas, Capiz. DA Western Visayas magahiwat sang Power Run for Rice sa Iloilo City. Oras sa Radyo Pilipinas Iloilo, alas 8:06 na sa aga kagkaron para sa detalye na sa balita lokal. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kooperasyon sa publiko ginapangabay sang ICCTMO agud mapahagan-hagan ang problema sa trapiko subong nga nagahilapit ang holiday season. Para sa detalye sang balita, may report si Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Si Iloilo City Traffic Transportation Management Office Chief, Retired Colonel Alderico Garbanzos, nga makabulig hatag kasulhayan sa trapiko ang mga adjustments nga igapatuman sa mga areas na makabig choke points ang heavy traffic sa syudad sa Iloilo. Sa interview sa Iloilo Morning Program sa Radyo Pilipinas kay Garbanzos ginpahayag sini nga mga rekomendasyon ang ginsolicit santo man sa mga feedback sa ibang nga sektor lakip ng DPWH kay mga transport groups. Kooperasyon gikan sa tanan nga sektor ang yabi agud malabot ang target nga mga pahagan-hagan ng problema sa trapiko kag ingid ang ginatingwaan sa Iloilo City Government kag mando ni Mayor Raisa Treñas suno kay Garbanzos. Lakip sa ginahandaan sa TTMO ang mga adjustments labi na sa mga sulod nga holiday season. Anatala nga pagbukas ng rooftop parking sa renovated markets ng syudad, pagtapna sa illegal parking ug pag-regulate sa mga kolorong na tricycle
kag i-trike na nagalabay sa pila ka ruta. Nagapangabay sang malaba nga pasensya ang TTMO sa mga motorista, kasunod sa ginalauman naman ng pagpugok sa trapiko subong nga malapit na ang holiday season. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasugdan sang Iloilo City Government ang temporary open sidewalk vending sa Iloilo City bilang gabahin sang preparasyon para sa holiday season. Ginpirmahan nga ni Mayor Raisa Treñas ang Executive Order No. 139 sa diin nagahatag sang lugar sa mga sidewalk vendors na gusto magbaligya sang ilang nga produkto sa panahon sang Pasko kag Bagong Tuig, samtang ginapabilin ang order, safety kag kalimpyo sa mga dalanon. Ginpayag ni Joy Fantelaga Gorzal, spokesperson ni Mayor Treñas, nga ang EO oportunidad para sa mga managbaligya nga makapangita sang legal kag organisado nga pagbaligya. Ang mga identified areas para sa temporary open sidewalk vending ang mga masunod: sa bahin sa North Street, J. Andasa Street, Ledesma Street, sa bahin sa Valeria pakadto sa Delgado Street, sa bahin sa Delgado Street halin sa Mercy pakadto sa Iloilo Supermart pakadto sa Merrimart, sa area malapit sa Haro Plaza, Molo Plaza, kag Manduria Plaza. Ang EO 139 maging epektibo sa mga petsa nga Nobyembre 15, 16, 22, 23, 29 kag 30 kag halin Disyembre 1 tubtod Disyembre 31. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Most wanted person sa Western Visayas nadakpan sa Bandua sang Haniway. Para sa detalye sa report, may balita si John Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Arestados ang Regional Mobile Force Battalion 6 ang most wanted person sa Western Visayas sa Barangay San Julian, Haniway, Iloilo. Ang suspect kilala nga si alias Romil, 41 anyos, kag residente sa Mina, Iloilo. Kaso nga rape ang ginapangtubang sang suspect sa karon yara na sa kustodiya sa Haniway Municipal Police Station ang suspect ang Police Regional Office 6. Padayon sa masangkad nga kampanya kontra wanted persons sa gumatagan hustisya ang mga nabiktima sang mga suspect. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita lokal, duha ka beses nga nagpadala sang teams gikan sa Iloilo ang More Electric and Power Corporation padulong sa Negros agud magbulig sa Negros Power para mapadasig ang pagbalik sang kuryente nga naapektuhan sang bagyong Tino sunod ang bagyo Juan. Sang Nobyembre 7, nauna na nga nagpadala sang 3 ka teams ang More Power nga ginabugusan sang 13 ka mga personnel. Dala nila ang isa ka boom truck, isa ka pick-up kag isa ka L300 vehicle pati man kagamitan sa pagkayon. Nakatoka sila sa pag-ubra sa mga area sa Bago kag Sumag. Sang Nobyembre 12, nagdugang pagid sang 5 ka teams nga ginabugusan sang 24 ka mga personnel kag mayara sang dala nga duha ka man-lift trucks kag isa pa ka L300 vehicle. Sa payag ni Engineer J.M. Zaportesa, Chief Operating Officer sang More Power, gisaysay ang importansya sang pagbinuligay sa tion sang emerhensya. May baluan nga nagpadalaman ng More Power sang oil purification kag regeneration machine sa Negros Power. Ginalauman nga makabulig ini sa Gonzaga Substation kag iban pa nga substation sa matistingan ang mga transformers samtang wala ini ginapatay kag sa gihapon may kuryente ang mga konsumidor. Nagbulig man sa restoration ang sister company sini nga Boholay kag ginabugusan sang ila kaugalingon nga tinaw kag kagamitan. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. SEC Iloilo ginpasangkad pa ang kampanya kontra investment scams. Nagapanumbalik sa report si John Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Sobra 150 ka manunudlo sa probinsya sa Iloilo nagtambong sa Investor Protection Week Forum sang Securities and Exchange Commission, Iloilo. Suno kay Attorney Madam Cristina Montelibano, Director 2 sa SEC Iloilo, katuyuan sang forum nga ma-educate ang mga manunudlo na to sa concerns nila sa lending
o kung panghulam sa may pila sa ilang na biktima sa scam. Pila sa mga manunudlo na biktima sa advance fee scam kag online lending app nga hindi man lehitimo. Sa forum, gintudloan ang mga manunudlo sa mga lehitimo nga lending kag investment options nga makabulig sa ilang financial management. Gin-edukar man ang mga partisipante na sa online financial scams kag kung paano kag diin sila makareklamo. Para ng panugyat sa SEC Iloilo nga kung maka-encounter sa mga kaangay sini nga scam, magpakigangot gilayon sa ila ahensya o kon sa kapulisan kag NBI para matagan igtalupangod ang ila reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Taron sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Natagan kay gayonan nga makapacheck up kag makabenepisyo sang dental services. Ang pila ka senior citizens sa ginhiwat nga medical kag dental mission sa mga health workers halin sa Molo District Health Center kag Tansa District Health Center. Ang mga serbisyo kabahin sang pagpatuman sang National Commission of Senior Citizens Expanded Centenarians Act Program kag Project Raisa sang Senior Citizen Center Iloilo Chapter. Luwas sa medical consultation, naghatag man sang oral exam kag fluoride varnish application sa mga benepisyaryo. Ang aktibidad kabahin man sang kampanya sang Department of Health nga ngitig 2070 nga nagatuyo nga ang kada Pilipino may 20 ka mapag-on nga ngipon pag-abot sa edad nga 70. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Ginaligar reklamo sa pagbuhin sang AIC sa pila ka barangay. Ginapausisa sang Iloilo City Government. Ginapausisa na sang Iloilo City Government Office of the Mayor Association of Barangay Captains haro kag ABC President Irene Ong ang reklamo parte sa ginaliga pagbuhin sang assistance to individuals in crisis situation o kon AICS benefits gikan sa DSWD nga na-eksperyensyahan sang pila ka benepisyaryo. Ginpautat anay temporaryo ni Mayor Raisa Treñas ang distribution samtang ginausisa ang issue agud mapasiguro nga husto kag patas ang pagpatuman sang programa. Ginpayag ni Joy Fantelaga Gorzal, spokesperson sa alkalde, na kinahanglan nga ipatuman sa patas nga paagi ang paghatag sang assistance para tanan makabenepisyo sang insakto kag wala sang ginapaboran. Dugang pa ini seryoso ang Iloilo City Government sa issue kag nagapakig-angot sa DSWD6 agon masiguro nga patas kag transparent ang proseso. Ginapasiguro sang Iloilo City Government paagi sa Office of the City Mayor kag sa pagbinuligay sa DSWD6 kag ABC Haro nga mahimuan sang madasig kag husto nga aksyon ang reklamo para maprotektahan ang kinamatarong kagaayuhan sang tanan nga benepisyaryo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas News, alas 8:16 na sa aga. Dugang pangabalita, bantayan sa pagbalik sang Radyo Pilipinas News. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi. It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagkitara, susuyuin ang dalaga na tumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone?
O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Inuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Po, malaking, ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto niyong ganito kahimbing ang inyong tulog, tune ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangan nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangan handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng Pag-asa tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:20 na sa aga. Kag sa ibang pa nga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Mayorang sa Treñas nagpahayag sa pagkabalaka sa asod-asod nga bomb threat sa mga eskwelahan sa syudad sang Iloilo. Para sa detalye sa balita, may report si Tol Tarosa. Radyo Pilipinas Report. Payag sa pagkabalaka si Mayor Raisa Treñas sa asod-asod nga bomb threat sa syudad sang Iloilo. Sa kay Treñas, dismayado ini mga apektado ang klase sa mga eskwelahan kag nagadala ini sang kahadlok sa mga manunudlo, estudyante, ginikanan kag mga pumuluyo. Sa asod-asod nga bomb threat sa syudad, ginpatawag na sang alkalde ang Iloilo City Police Office para ipausisa kung sinong tao kung grupo sa likod sining mga pagpamahog. Prioridad sang alkalde ang safety sang tanan. Kamalikawan nga masulit pa ang kaangay nga insidente. Ginainganyo man sang alkalde ang publiko nga hindi magpalaptas ang hindi kumpirmado nga impormasyon kag magpabilin nga kalmado samtang nagapatigayon sa investigasyon ang kapulisan. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Radyo Pilipinas News. DSWD Field Office 6 nagpalabot sa cash aid sa mga naapektuhan sa bagyo sa Capiz. Para sa detalye sa balita, may report si Marian Grace Ariñeta. Radyo Pilipinas Report.
Nagpalabot sang cash aid ang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sa mga pamilya sa Pilar Capiz nga naapektuhan sa bagyo. Pinaagi sa emergency cash transfer o kung ECT may masobra 300 ka benepisyaryo nga naapektuhan sa bagyo ramilang nagbaton sang cash assistance. Kada benepisyaryo ang nagbaton sang 5,005 pesos bilang bulig sa ila pag-recover kag makabakal sa ilang kinahanglanon. Ginhiwat ang pila sa barangay Dulangan sa Pilar. May gibot ang mga help desk on-site para magsaba sa concern sa mga benepisyaryo. Liwat nga panganumdum sa DSWD nga ang cash assistance sa dalong sa ECD program ang para lang sa disaster-affected beneficiary kag dapat hindi mabuhinan sa bisan sino. Para sa Bagong Pilipinas, Mary Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Padayon nga ginapabaskog sang Department of Agriculture Western Visayas kag Central Philippine University ang kampanya sini sa organic agriculture kag agri-negosyo. Sang nagligad nga Nobyembre 12 gimbuksan sang DA Western Visayas sa CPU ang 3 ka adlaw nga Organic Farmers Agri-Fair and Exhibits nga tuyo nga ma-highlight ang benepisyo sang organic farming sa ekonomiya kag palibot. Ang Agri-Fair kag Exhibit ginapakigbahinan sang 15 ka agro-negosyante gikan sa nanoy tuway nga probinsya sang rehiyon nga nagpasundahan sa ila ginapabugal nga mga produkto. Magluwas sa Agri-Fair and Exhibit ang DA Western Visayas kag CPU nagpabararman sa nanoy tuway nga kompetisyon kag aktibidad kaangay sang organic food cooking contest, research symposium, seminar capability building sessions, kag pa-indis-indis sa binalaybay kag kumposo. Kinangganyo man sa nga DA ang direkta nga pagbakal sa mga baligya sa mga organic farmers. Ang selebrasyon karong nga tuig may tema nga kabuhayan OA kinabukasan OK. Halina at kumita sa organikong agrikultura. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpag-agda ang DA Western Visayas sa publiko nga mag-upod sa hiwaton nga Power Run for Rice sa syudad sa Iloilo. Ang Power Run for Rice isa ka fund run nga nagatuyo nga maduso ang mga advokasya sang #BeRiceSponsible campaign bilang kabahin sa selebrasyon sa National Rice Awareness Month kag National Organic Agriculture Month subong nga Nobyembre. Ang aktibidad libre nga buksan sa publiko kag magasugod alas 5 sang aga sang Nobyembre 22 sa South Point sang SM City Iloilo. Magluwas nga libre ang pagpasakop, ang magapangunang nga runners mahimo pa nga magpauli isang premyo nga cash kag bugas nga 25 ka kilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. CHED Region 6 naghiwat sa Western Visayas Scholars Congress 2025. Nagapanubalik sa report si Marian Grace Aranyeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Naghiwas ang kinaadman kagausuwagan ng Western Visayas Scholars Congress 2025 ang CHED Region 6 sa University of San Agustin sa Iloilo City sa Webes, Nobyembre 13. Ang kahibatan nagaserbe nga palagyan sa mga CHED scholar kay grantees gikan sa nanuhituhay nga higher education institution sa rehiyon nga magpakigbahin sa ilang insights, experiences kag handong padulong sa paglago sa academic excellence, civic responsibility kag nation building. Kaping 400 ka mga scholar kag coordinator ang nagtambong sa Scholars Congress face-to-face kag pinaagi man online. Sa mensahe ni Dr. Raul Alvarez, Regional Director sa CHED 6, sa mga CHED scholar, gipahagi niya nga panginpuslan sa maayo ang scholarship na ginhatag sa gobyerno kag usaron ang alam para magmaayo hindi lang ang personal nga pangabuhi kundi lagi man ang komunidad. Mensahe pa ni Orly Alvarez nga ang paglabos ng excellence sa kabuhi ang never-ending kag wala nagauntan sa pag-graduate. Sa mensahe naman ni Atty. Cinderella Filipina Benedes Haro, ang kahiwatan wala lang nagatuyo nga tipunon ang mga scholars sa rehiyon para sa ulugon ng ila academic achievement kundi para mapabaskugon ang ila engagement, leadership at holistic growth. Nanoy tungay nga tupigo ang ipatpat sa kahiwatan sa mga resource persons, lakip diri ang empowering scholars shaping future, updates from the Office of Student Development and Services, lakip man ang Say It Right, the power of words in shaping your career, grounded locally, soaring globally, the scholars call to serve kag iban pa.
Diyan panginbulahan naman ni Reverend Father Generous Buonesto, Vice President for Academic Affairs for Curriculum Development and Quality Assurance sa University of San Agustin ang CHED 6 sa pagpili sa universidad bilang host ng Scholars Congress. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Outgoing CHED Region 6 Director Alvarez may mensahe antes ang iya nga pagsaylo sa CHED Negros Island Region. Nagpapanambalik sa report si Marian Grace Arañeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. It is an honor to be with the best minds, the best students we have in the region. Ini ang mensahe ni outgoing Commission on Higher Education o CHED 6 Regional Director Dr. Raul Alvarez Jr. sa ginhiwat na kinaadman kagausuwangan the Western Visayas Scholars Congress 2025 sa Huwebes, Nobyembre 13 o sa diin kaping 400 ka mga scholar at coordinator sa komisyon sa rehiyon ang nagtambong sa face-to-face kag online. Matungtungan nga magabiya si R.D. Alvarez sa CHED 6 matapos na ginapon siya bilang Regional Director sa CHED Negros Island Region. Pangayang ni R.D. Alvarez nga ang Scholars Congress ang ulihin na niya nga event antes sa niya pagsaylo sa MIR. Misahin ni R.D. Alvarez sa mga CHED scholar nga magkinabuhi nga matinalaruron kag usaron maayo ang scholarship nga ginhatag sa gobyerno para makapamaayo ang bus damlag. Talusan si R.D. Alvarez ni Dr. Raul Muyong bilang bago nga Regional Director sa CHED Region 6. Para sa Bagong Pilipinas, Mayan Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kag sa katapusan na balita lokal, LTO naghiwat sang libre nga theoretical driving course sa Tapas, Capiz. Nagapanubalik sa report si Janelle Butlay. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yara sa 194 kay individual na nakabenepisyo sa giniwat na theoretical driving course sa Land Transportation Office sa Nobyembre 11 12 sa Banwa sang Tapas, Capiz. Lakip sa mga nag-avail sa serbisyo mga residente kag estudyante nga nag-apply sa Student Driver's Permit. Ang inisyatibo ginpangunahan sa lokal nga pamuan sa Banwa sang Tapas sa probinsya sang Capiz sa di nagatuyo nga matudloan ang mga aplikante na hangod sa road safety, traffic rules kag responsible driving paagi sa Land Transportation Office Outreach Program. Para sa Bagong Pilipinas, Gina Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:29 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kaginyo nabatian ang mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sa Radyo Pilipinas News. Madamogid nga salamat sa tanan nga nagtutok sa ilang radyo kag sa aton nga Facebook Live. Kag sa liwat akong inyo alagad Emero sa San Siagudo, kagasa sa masunod nga edisyon sang Radyo Pilipinas News. Maayong aga Pilipinas, God bless Western Visayas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585. Ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey.
at sa social media. Nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.